Welcome to Testimonial Podcast. Yan. So may bago po tayong episode ngayon. And may bago po tayong guest for tonight. And i-introduce na po siya ni Mr. Tristan Carino. Yun, so ang ating guest for tonight, hindi na siya bago sa amin. Bagamat isa sa mga nilook up ko in terms of playing music, isa sa mga nagturo sa akin, nag-inspire, at higit sa lahat, pogi rin to, kagaya namin. Diba? Yes, pogi naman. Pogi-pogi. Huwag na nating banggitin ang kanyang age. Siguro na, basta confidential, tanongin nyo na lang, PNPL. Yeah. So, please welcome our guest for tonight, Pastor Edmundo Barcena. Welcome, Pastor Edmond. Thank you. First question, Pastor. Can you tell us about your family mo ngayon? Anong masasabi mo sa family mo? Sa ngayon. Sa ngayon. So, Hindi yung nakaraan. hindi yung nakaraan. Sa ngayon muna. Okay. Yung family ko ngayon, sabi ko nga mayroon akong asawa, 3 anak. Maliliit pa sila. Kasi kami po ay matanda na nung nagkakita kami ni Mrs. Siya ay 30, mag-running 31. Ako naman ay running 34. So, naladaw. So, matanda Na kami. Pero sa akin, good age pa yun. Or masyadong Balak mo din ba? 30 plus? kung papa na rin, bakit hindi? Para sa akin, payo ko lang. Kailangan medyo mas maaga. Mas maaga. Mas masaya. Mas masaya. Mas marami. Grabe, marami. Marami yung may bibigay na. Kasi alam niyo po sa aming sitwasyon ngayon, mayroon akong grade 2, mayroon pa akong grade 10, yung panganay. So ang lalayo po ng agwat nila, 4 na taon, yung pangalawa ay grade 6. Kaya ako po ay mag-51 na ngayong October. So parang senior citizen na ako, hindi pa ako nakapag-graduate. So mas maganda kung mas maaga. And mas may enjoy daw pag habang tumatanda may kaibigan ka, parang kaibigan na rin siya. Oo. Ganun. Parang barkada lang. Our next question, Pastor. So, how do you plan or paano mo palalakihin yung mga anak mo despite na sabi mo may grade 12 ka, may grade 2, di ba? Despite of your age na sabi mo malapit ka lang mag-senior citizen. Medyo nahihirapan ka ba sa pagpapalaki sa amin? Meron. Medyo struggle ng konti. Pero ang inaman sa atin, nasa Panginoon tayo, yung pagtitiwala lang sa Diyos. Doon lang ako kumakapit. Kapag wala siguro ako sa Panginoon, laging aburido kung paano mo buhayin, kung paano mo papag-aralin, kung saan kukuha ng financial. Ganun. May struggle naman, konti. Pero ang papalakas sa akin, ang Panginoon. Yun, Pastor, nasabi mo nga kanina na 51 years old ka na sa susunod na buwan. Pero sa ngayong gabing ito, ngayong buwan pala. Pero sa gabing ito ngayon, Pastor, hayaan mo na tayong 4 na dito ay magkaka-edad ngayon. Isipin mo kung kapanahunan mo, kabataan mo pa na. Sige. Gusto namin malaman yung maging 61. gusto namin malaman yung kwento ng pagkabata, yung kabataan ng isang Pastor Edmund. Yeah. Noong nakaraan. Okay. Balik tayo sa nakaraan. Ang nakaraan. Okay. Ganun naman lahat ng movie, di ba? Pag nag-start, ang nakaraan. Ang nakaraan. Okay. Ang aking nakaraan, baga sa tinatawag nating talambuhay, ang buhay ko ay
hindi naman action. Medyo madrama siguro. Wala bang comedy basta? Ewan ko. Ako ay lumaki na hindi ko naranasan yung kapiling ko ang tatay, ang nanay lang. Kasi lagi siyang nasa labas, nagtatrabaho sa Maynila, kami naiiwan. At pagka umuwi naman siya, yun, nag-aaway sila hanggat lalayas na naman. Ganon ang nangyayari sa buhay namin nung ako ay mga bata. Edad pa 7. Nung nagkaroon pa ako ng kaisipan, yun na ang aking namulatan hanggang sa matindi yung kanilang away. Tanong ko lang, Pastor, ilang kayong magkakapatid? Marami. Kami ay 10 pero kalahati ang buhay. Pang-ilan ka sa 10, Pastor? Ako ay pang-6. At ako lang ang panganay na lalaki na nabuhay. Puro lalaki yung patay. Mga babae yung mga panganay. 2, tapos ako, tapos babae, tapos yung aking kapatid na nasa Biskaya. Lalaki. Si Adnan. Kami, lahat naranasan namin yung ganun. Hindi namin naranasan yung magpakandong sa tatay. Ay, wala naman siya lagi. Absentee nga siya eh. Kaya kapag nung bata ako, nakakakita ako ng mga naglalaro kasama yung kanilang tatay, naiinggit ako. Kasi gusto ko rin maranasan yung ganun. Sana. Pero hindi ko naranasan. So, ayun, Pastor. Ikaw ay pang-anim sa magkakapatid. And ikaw ang pangalan ng lalaki na natitira ngayon. Saan yung roots ng family mo? From here ba sa La Union? From Pangasinan kami. Tapos nung inopen ni Marcos sa Mindoro ng yung mag-squat. Pag nalinisan mo, sa'yo na. So, napadpad yung aking magulang doon. At doon na rin kami sinilang sa Mindoro. Oriental Mindoro. Ang layo pala nun. From Mindoro, tapos bumalik kayo ng Luzon. Visayas din, di ba? Ano yan? Hindi, Luzon pa rin. Luzon po. Luzon pa rin. Ano yun, Pastor? Pag nilinisan mo? Lupa. Sa'yo na. May ganun pala noon. Ang open na nung first na open nila, 24 hectare lang. Ang isang tao. 24 hectares? Yung pangalawang batch, Wow! 18. Noon pala, Sana ganun na ako pinanganak kasi Maglilinis noon pala, men, linis mo sa'yo na. Ngayon, tapat mo, linis mo. Di pa nga nililinisan minsan. So, ibig sabihin, Pastor, nung lumipat kayo sa Mindoro, hindi niyo nakasama ang tatay niyo? Doon na kami sinilang. Nung nagkamulat ako, nakikita ko siya pero umaalis. Hindi kami masyadong nagkwentuhan, wala yung banding, wala akong maalala na magandang pinagsamahan. tanong ko lang, Pastor, paano kayo napunta doon? Sa taon na yun eh. Ano yun? Land? By land? I mean, mayroon na bang sasakyan ng mga yun? Paano? Ay, meron. Oo pala, panahon ni Marco. Sorry, kala ko sobrang ancient natin. Sorry, Pastor, please. Ganun na pakatanda si Pastor. Bakit naisipan nila sa Mindoro pumunta? Kasi sa Pangasinan kayo, di ba? Taga Pangasinan yung dalawang mother at saka father ko. Taga Pangasinan, ito sa Natividad. Nung inopen nga ni Marcos, kasi ang alam nila, siyempre mas magkakaroon sila ng lupa kasi konti lang ang lupa nila dyan. Magkatirikan lang ng bahay. Kaya doon, sila ang nauna. So 24 hectares. Pero nung ganun ang style ng father ko, papunta Maynila, papunta doon, ganun, hindi niya maasikaso. Yung nanay ko naman,
Binta dito, binta roon. Yun. So, pero may nakapangalan sa inyong 24 hectares sa Mindoro. Baka naman, basta. Dati. Wala na ngayon. Nabenta na daw. Binta na nga eh. Sayang. 24 hectares yung pastor. Pwede tayo magtayo ng Sana nga. Siguro, kung hindi nila bininta, baka naandun din ako, hindi mo baka nakilala. hindi ko rin nakilala si Lord. Yun lang. Wala ka ngayon dito Meant pa. to be talaga. Wala rin ako dito. Sana. Hindi ko kayo nakita. Ayan. E di, doon ka na rin sa Mindoro lumaki, Pastor. Hanggang grade 4. So, nag-aral ka pa doon. Nag-aral ako ng grade 4. Bumalik ako ng grade 6. Kasi nung grade 4 na ako, doon nangyari yung aming pamilya. Sila ay nag-away ng matindi. Halos magpatayan sila. Doon ko nakikita yung pinggan. Pag kumakain kami, hinahagis. May kargang kanin at mga isda. Yung lahing susar. Totoo yun. Yung banga na inuman, di ba? May pusit pa noon. Tinatagpas ng itak yun. Wasak. Lahat nawasak. At sa katindihan ng kanilang away, alas 12 ng gabi, ginising kami lahat. Inipon kami sa aming sala. Ang sabi ng tatay ko, sinong sasama sa akin? Ikaw? Isa-isa kami mula sa bata hanggang sa pito. Ayaw namin dito lang kami kay ina. Ayaw namin amang. Nagsalita ng masama, sinipa ang pintuan, wasak, umalis na, ang laki ng malita. Mula noon, hindi ko na nakita until mag-graduate ako ng high school. Yung naranasan namin na gano'n, siyempre, kapag dumarating sa buhay namin sa pang-araw-araw, nahihirapan, lalo't kami rin ay nagkagapahas lang. Pagka naiisip ko na kung nandito ka lang sana, ay hindi ako ganito. Yun ang nakatanim sa isip ko. Hanggang sa lumalim ng lumalim yung hatred sa puso ko. So, talagang bad image parang tingin mo sa tatay mo, Pastor. Kasi sa mga bata yun, di ba? Pag may mga tatay na, kunyari, pinalo lang, kung papipiliin pa si Papatulpo ka agad. Pipiliin pa rin si tatay kasi nga, hindi yun ganun kalaki yung nakikita nila. So, malala yung sa'yo, Pastor. Sa amin naman, hindi naman siya namamalo. Sa amin, mga magkakapatid. Ang ano lang, pagdating niya galing Maynila, painom dito, painom doon, yung mga ulam namin pinapapulutan, kaya nagagalit naman si nanay. Kayo nag-aaway sila ulit. Kaya pag nag-away sila, lalaya siya. Pero nung mag-grade 4 na ako, yun na yun ang pinakamatindi. Hiwalay na talaga. So na-experience ko yung talagang wala ng tatay. Talagang totoong wala na. Kaya sa isip ko, kahit na andyan siya, parang wala siya. Parang patay na, kumbaga. Walang communication yun, Pastor. Since umalis siya, kahit na communication. Wala. Hindi mo siya in-add sa Facebook, Pastor. Wala pa namang cellphone. Kahit telepono nga hindi pa ako nakakita noon. Wala pa Baka ticket load pa nun, wala pa nun. Kahit yung telepono na nilalagyan ng piso, wala pa ako nakita doon. No? So, paano ang buhay ni Pastor Edmond nung wala yung tatay? Ang mahirap, kasi ang nanay, binta rito, binta roon. Lahat ng ari-arian ay bininta para lang kami ay mabuhay. So, kami, ang bagsak namin, nakikiani. Kaya kung hindi kami makikiani, wala kaming kakainin. Ganun lang yun. Hanggang ang natira lang yung bahay. Bahay na lang natira. Ultimo nga yung mga tools niya, kasi karpentero siya, isang baon. Nakakarga sa baon yun. Kompleto yun. Ibininta lang niya ng 100. Yes. Pero yung 100 noon, katumbas ngayon ng mga 1.5 siguro.
Kaya guys, be grateful what you have, diba? Yeah. Hindi natin naranasan yung ganong, well, hindi naman namin lahat, pero yung mga hindi nakaranas ng ganong kahirapan. I mean, yung hirap ng panahon noon na kailangan mo makisaka para may makain ka. Be grateful on what you have. Ngayon, mga bata ngayon, cellphone ang gusto. Diba? Kailangan, pag hindi mo binigay yung cellphone, hindi parang tatampuhan ka nila. Ayaw pang magtrabaho. Ayaw pang gumalaw sa bahay. Diba? May laging may kondisyon. Diba? Sa panahon dati, may hirap. Diba? Parang yung kay Pastor Edmond. Hindi ka magbabanat ng buto, wala kang makakain nun. Magugutom ka. Yun, nairanasan ko talaga yun, mga kapatid, yung sa grade 4, grade 5, grade 6, hanggang second year. Nasa bukid lang ako. Papasok ako 3 beses sa isang linggo kasi nandun ako sa bukid. Ganun lang ang buhay namin pa. Kasi kami naman ang naiwan. Kasi yung 2 ate ko nag-asawa na. Di ako na ang panganay. Di ako kasama ng nanay na doon sa bukid. Bumalik kayo rito sa Pangasinan. Nung naghiwalay na sila, tapos yung isang ate ko na mas sinundan ko, yun ang naiwan sa Mindoro kasi siya ang last na nag-asawa. Nung nag-asawa na, bumalik dito si nanay. Sumama din kami. 3 kami, kakapatid. Di nabenta na yung ari-arian nyo dun, Pastor? Pati yung bahay. Pati yung bahay. Pero may binalikan kayo dito sa Pangasinan. Mga kamag-anak na. Kamag-anak. May dati naman silang lote doon. Kaya lang iniskwatan na ng kamag-anak. Kaya ayaw naman ng gulo ng nanay, hindi na kinuha. Hanggang ngayon. Yung buhay namin, mas mahirap pala, sabi ko, dito sa Pangasinan. Kasi maninibago na naman kami. Makikikapas kami. Hindi namin kilala yung mga tao. Hindi naman nila kami kilala. Ganun yun. Kahit kamag-anak. Kahit kamag-anak, ay sino ba yan? Anak ni Berto. Ganun lang naman. Kaya mas mahirap ang buhay namin dito noon. Sa pag-aakala ng nanay na mas mapapagaan kami, mas nahirapan. Kailangan pa mag-adapt eh. Diba? Kailangan nyo pa mag-adjust. Kasi parang culture shock kumbaga. Kasi lumaki sa ibang lugar, lumipat ka na ibang lugar. Oo, mag-a-adjust ka ulit. Mag-a-adjust at mag-a-adjust ka. Kahit sa hanap buhay, mag-a-adjust ka ulit. So, ang nangyari, nung nahihirapan ang nanay, nag-asawa din ng iba. So ako, si tatay nag-asawa ng iba, si nanay ko nag-asawa rin ng iba. So 4 ang aking magulang. Kapatid mo doon sa mother, kasama sa 10 yun. Nag-asawa sa iba, di ba? Wala pa. Mayroon siyang isang anak na babae sa pangalawang asawa. Pang-11. Pang-11. Pang-11 yun. So buhay yun. Nandun, na ngayon ay nasa abroad. So, di ba, Pastor, sabi mo parang naging breadwinner ka? Na pag-isip-isip mo din ba or dumating din ba sa isip mo na hindi sapat yung kinikita mo na nag-seek ka or naghanap ka ng mas malaking trabaho, mas malaking opportunity? Hindi mawawala yon kasi sa kakulangan, mag-iisip ka talaga. Kulang na nga, mas kulang pa. Ganon ang sitwasyon ng buhay namin noon. Kasi kapag walang tag-ani, pag walang tagtanim, wala kang pera. Walang pera. Yun ang sitwasyon namin. Kaya ang iniisip ko kung paano makapag-sideline. Kaya nung grade 6, ganun, ako siguro yung pinakabatang nagkarpentero. Niloloko ako ng mga matatanda, kunin mo yung espalang bilog. Ganon. Ako naman bilog. Hinirap yung sukatin ng bilog eh. Yung hihilay mo, tapos sige, pitik. Binipitik yung plywood eh. Hinihila pala. Kaya ganon, nagsumasama ako sa mga matatanda.
Noon, gusto kong makisama sa mga matatandang lalaki. Gusto ko kasi yung maranasan yung makabanding ang tatay. Kaya mas malapit ako sa mga matatandang lalaki. Hinahanap mo yung arugan ng tatay sa ibang tao. Kaya nung time na yon, at least mas marami akong barkada na matatanda na karpentero. Mas matured ka na rin mag-isip. Ayun, yun. Tama. Tinuturuan ng mga matatanda eh. Kabalan. Baka naman, pastor, tinuruan ka paano mabubuhay. Hindi naman. Matitino naman yung mga matatandang yun. Kasama ko. Okay. So, nung pastor sabi mo may nabuo ang hatred sa'yo, di ba? Naisip mo bang gumanti? Or Oo. ano yung mga feelings mo or ano naiisip mo na gawin sa tatay mo? Kasi matindi yung iniisip ko na ganti. Sabi ko, pag nakita ko lang siya, magpapakita sa akin, papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Kasi sa matinding hirap na dinanas ko namin, ay talagang yun ang nakatanim sa isip ko. Gusto ko siyang gantihan, papatayin ko. Yun, ganun kalalim yun. Kapag nagpakita siya sa akin. Revenge. Revenge. Yun yung nadudulot ng hatred sa puso. Gusto mo laging gumante, lagi. Kaya hindi magandang magkaroon ng hatred sa puso. So, yes, Pastor. Sige, dako na tayo sa panahon nang nakilala mo si Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus. High school ako, third year high school, nung nakilala ko ang Panginoon. Ako ay lumaki nga sa hirap, lumaki din kasama ang mga matatanda. Yung mga matatanda medyo may pilosopo. Kaya yung pastor na nag-evangelize sa akin, pinipilosopo ko. Philosopher po siya. The great philosopher. Kaya plano talaga ng Diyos, yung tinitirhan naming bahay, nagpatayo ng kapilya sa kabilang lote. Sa Pangasinan. Sa Pangasinan na. Kaya kapag ka nag-preach siya ng linggo, kasi open yun, may poste lang, tapos may kuko na atep. Yun lang, ganun lang. Kasi kitang-kita mo lahat. Kapag nag-preach yun, at nag-aaral kasi mag-Ilocano, kasabi niya, no dikot, hindi niya madugtungan kasi hinihanap niya yung words na Ilocano. Pag dikot, kakanan! Kakanin. Kakanin! Oo, dikat eh. Pero yung reaction niya, hindi siya galit. Sabi niya, masarap yan, Brad. Ako nakaupo lang sa silong ng mangga, nakikinig sa mga turo niya. One time, pumunta siya sa amin, sabi niya, gupitan mo nga ako mo. Hindi naman ako marunong maggupit. May dala siyang gunting. Ay, sige. Ay, gusto mo ba ng ukap-ukap? Okay, sige. Ay, kinuntingan ko. Sabi niya, ang senior niya lang sa akin, sabi, tayo ay nililinisan ng Panginoon. Katulad ngayon, nililinisan mo yung aking buhok. Kinugupitan mo ako. Ayun na yun. Ganon din sa atin. Ang Diyos ay nandilinis sa ating mga kasalanan. Kung kuna mo ta. Ako, kumukontra sa loob ko. Pero, wala siyang sinabi, yun lang. Tapos, umaga, nag-ayaya ng, tara, mag-basketball. Hindi naman ako marunong mag-basketball. Tapos, pagka pawis na kami, bibili siya ng merienda. Ganun lang. Estelo. Hanggang sa one time, hindi ko na namalayan kasi 1988 yun. 1989, December 31. Pumunta lang ako sa kapilya. Doon ko na tinanggap ang Panginoon. Sunday yun. Mukhang naging ama mo siya doon, Pastor. Parang Sa spiritual. Mukhang nadali ka ng merenda, Pastor. Ay, masarap ko merienda. nadali ng merienda. Ayos yun. Ano yun? Care. May kasamang panalangin.
Anong year yun ulit? 1989. 89. December 31. Wow, memorize ni Pastor. Ang layo, December 31, 1989. Parang nagkikwenta na kayo. Doon siya doon siya binago ni Lord. Hindi ko makakalimutan yan. Nung nakilala mo yung Panginoon, si Lord, pumasok ba sa isip mo yung tatay mo? Nung time? Oo naman. Sabi ko, parang mahirap patawarin. Mahirap. Pero kahit sabihin mong, pinatawad ko na, pag nakita mo, Galit ka pa rin. galit ka pa rin. Kasi graduating na ako ng high school noon, pero Kristiyano na ako. Biglang lumitaw, nagpakita sa amin. Yung kapatid ko nga doon, yung lalaki, suntukin mo na kuya! Maliit pa yun noon. 4 na taon. Gulang pala. Ako naman, hindi ko magawa. Yung gusto kong patayin. Hindi ko kaya. Parang lumalagabog yung sa dibdib ko. Parang pumitigil. Hindi ako nagsalita. Pero nakita ko yung matanda, tatay, tumalikod, lumuluha. Binibigyan niya kami ng sapatos at mga damit. Hindi ko naman kinuha. Kaya siguro doon nakita niya na mayroong sama ng loob namin. At least naipakita ko ng konti. Pero hindi ko siya ginantihan. Yung time na yon, yun ang una kong unti-unting paghihilo. Pero hindi biglaan sa akin. Matagal. Kahit sabi ko, Kristiyano ako, patatawarin ko na siya, Lord. Pero pag nakita ko, parang gumigising yung nakaraan. Parang ipinabalik ako sa nakaraan. So mahirap ang walang tatay. So kung kayo ay mayroong mga mababait na tatay, i-treasure ninyo. Yung the best. Treasure ninyo. Pakita niya na. Oo. At sa mga tatay naman, baka may balak kayong iwanan ang inyong mga anak. Ang anak ang magsasuffer. I-treasure ninyo ang iyong mga anak. Ang kainaman lang naman sa akin kasi maaga akong nakakilala kay Lord. Kasi nakita ko yung gawain ng aking tatay. Hindi ko yun gagayahin kako. Ayaw kong gayahin kasi nakita ko yung outcome. Kami ang naghirap, kami ang nagsuffer. Kaya sabi ko, pag ako ay nagkapamilya, hindi ko gagawin yun. Nangyari sa akin. Nakwento mo na ba sa mga anak mo yung tungkol sa father mo? Like, nagkwentuhan mo yung siyempre, lagi mo sila, kasama mo sila pero mga bata pa sila. Naisip mo bang ikwento sa kanila? Huwag mong gagayahin. Yung mga past mo. Hindi ko pa naikwento sa kanila. Ang naikwento ko lang kung paano kami lumaki sa hirap. Kasi sila, kung ano yung gusto niyang ulam, yun lang. Instant. Ayaw nila yung kung ano yung naandyan, maghahanap pa ng iba. Kaya sabi ko, noon, hindi ko natitikman yung ganyan na ulam. Yung mga hotdog na yan, hindi ko alam yan. Ang alam ko lang, sa luyot. Sila nga, may service pa papuntang eskwelahan. Kami noon, naglalakad. 45 minutes kong nilalakad mula sa bahay hanggang sa eskwelahan. 45 minutes? Mabilis na lakad yun ng bata. Malayo yun. 45 minutes. Oo, malayo yun. Malayo yun, 45 minutes. Parang nakasasakyan ka na dito hanggang sa kan Di ba? Hanggang sa Yun lang ang naikikwento. San Fernando. 5 minutes, isipin mo, lalakarin mo yun. Siguro dito sa Nagilian hanggang Bawang. 45 minutes. 45 minutes, pwede. Lakad na malalaki yung hakbang. Kasi bata, mula grade 1 hanggang grade 6. Paano ang pag-aalaga ng Pastor Edmund sa kanyang mga anak? May impact din pala kapag ka mayroong tatay na nagpalaki sa'yo. Kasi mayroon kang gagayahin. Ako wala. Hindi ko alam kung paano sila palalakihin, didisiplinahin. Ayaw ko naman silang paluin.
ng paluin. Napapalo ko naman sila. Kaya yung sana, may guide naman sana ako kasi nakita ko sa tatay ko, ganun. Wala. Kaya hirap ako sa pagdidisiplina sa aking mga anak ngayon. Lamang, ang aking batayan, kasi nakilala ko ang Panginoon at tinanggap ko naman yung hamon sa akin bilang tinawag ng Diyos, kapastor. Kung ano lang yung nababasa ko sa Bible at kung ano nakikita ko sa aking paligid na kung paano nila dinidisiplina ng maayos yung kanilang mga anak. Tsaka para sa akin, okay lang mamalo. Biblical naman yan. Kasi yun yung hard love na sabi na. Pero wag sobra. Kasi ngayon sa panahon ngayon, Pastor, hindi na kagaya ng dati sa eskwelahan, lalo na sa school. Di ba teacher ka? School kasi is like your second home. Diba? Yeah. Pangalawang bahay mo na. So yung advisor mo, pangalawang nanay mo na. Ngayon, ang eskwelahan kasi, ang tinuturo, disiplina. Number 1 na tinuturo yung disiplina. So, pag dinidisiplina sila ng mga teacher nila, pinapalo sila, yung mga disiplina dati, like palo sa kamay, sa puwet, pingot dito, normal lang yun ng panahon natin eh. Sa atin. Diba po? Pero ngayon, hindi na. Ngayon, hindi na eh. Kasi kunting palo mo lang, ito na. Matatanggal ka human rights na agad. Sa social media kasi, masyado nang, may rights na ngayon ng mga bata eh. Isipin mo yun, alam namin yung rights namin. So, diba? Susumbong kita sa DSWD. Kaya ang hirap ng para sa akin, yung mga bata ngayon, prone sa depression, prone sa anxiety, kasi hindi sila ganun na strong. Yung utak nila masyado nang kinakaya. Kulang sa discipline. Pero sa panahon natin ngayon, meron din yung mga bata na masasabi natin na swerte kasi alam mo yung pagmamahal ng isang magulang, kung talagang ibibigay mo talaga lahat ng gusto mo. Kasi nga sabi ni Pastor Edmond sa buhay niya na naranasan ko to, ayaw niyang iparanas sa mga giging anak niya. Tapos di ba, yun nga, ayaw niyang iparanas sa magiging anak niya. Samantalang tayo, lumaki tayo na sinasabi ng mga magulang natin kung ano yung talagang kahulugan ng buhay. Yeah. Diba? Kung magpupursige ka. Napansin ko habang tumatanda ang tao, nare-realize nila na, tama pala yung magulang ko. Ganun pala dapat talaga. Diba? Sana sinundan ko yung magulang ko para hindi ako ganito. Kasi habang seryoso to tumatanda tayo, hindi naman na tayo bumabata eh. Diba tayo tatlo? Naisip ko lang. Pag pwede nang bumata, pwede. Babalik sa pagkabata kasi nakaka-stress maging adult. Mga bills mo, di ba? Yung trabaho mo, yung business mo. Ngayon, tama yung nakikita mo na yung tinuturo ng mga magulang dati na yung pagdidisiplina nila sa'yo, bakit sila nagagalit, bakit sila nagre-react ng ganun. Kasi nung bata ka, curious ka eh. No? Bakit kaya ganun yung magulang kong sungit-sungit? Ngayon, ganun pala yung magulang ko, kaya pala masungit kasi ganito yung ginagawa ko. Ang killjoy, parang ganun. Ganun pala yung magulang ko. Palo ng palo kasi bastos ako. Masama. Sumasagot ako. Maririyan din ng mga bata yun eh. Diba? Kaya okay lang po para sa akin, okay lang yung dumisiplina ng bata na namamalo, pero wag sobra. Yung tama. Kasi ang sabi naman ng Biblia, huwag ilayo ang pamalo sa kanila. Yung pagdidisiplina. So, meron ding sinabi ang Biblia na sa mga ama, huwag niyong i-provoke ang inyong mga anak sa sobrang pagdidisiplina. Kaya, balansin na lahat naman. Pero sa amin, sa sitwasyon ko, sana mayroon man lang nagturo sa akin kung paano magdisiplina ng anak. Pero ako, nakasalalay na lang kung ano yung ay pinapagawa ng Panginoon. Doon lang ako naka-stick. Kasi ang nagdisiplina naman sa amin, nagpalaki, ang nanay. Ang nanay naman, pangaral lang. Sabi niya, iba lang yun. Inalagaan lang kami. Sabi niya, huwag niyong gagayahin. Yung ganitong ganito, yung mga ugaling ganito. Ganun lang.
So, yun lang ang alam ko. Pero sa pagdisiplina bilang tatay, doon lang ako nakabase kung ano yung self-study sa Bible. Kasi wala siyang teacher nung bata. Wala akong naranasan. So, balik tayo, Pastor. Di ba, sabi mo, years or matagal mong bago napatawad talaga yung nanay mo. So, ilang years ba, to be exact? Kasi nung dumating siya, nagpakita, high school. Mag-graduate ako ng high school. That was 1989. Oo, tama. Mag-89. 1990. So, kasi Christian na ako ng 89. December 31. So, 1990, patapos na rin yung 1990 noon. Dumating siya. Sabi ko, nakaganito ako. Talagang gusto ko siyang ganyan ako. Yung pinipigilan ko. Pero yung sa loob ko, ang lakas ng kalabog. Hanggang sa, ito na, nung nagtubira na siya dito sa Pangasinan, ito lang, hanggang sa namatay siya, last 2014. Sabi ko, matanda naman na. I-release na namin. Parang wala lang, pero parang kaibigan namin, parang kakilala lang, parang hindi ko siya tatay, ang alam ko, yung pagkakakilala. Pero natumira din sa amin, dito sa may Ipugo, hanggang sa namatay. Kami rin ang naglibing, si Pastora ang naglibing. Ibig sabihin, Pastor, ang nagpudyat para mapatawad mo, yung tatay mo is nung malapit na siyang... Hindi naman sa malapit. Kasi yung hindi ko naman alam na mamamatay na siya eh. Pagkatanda. Oo, matanda na. 80 plus na siya. Ito, tanong ko na lang, Pastor. Hindi, biro mo kasi high school. Ako ay 40 plus nung mga 47, 48. No, matagal. Pero unti-unti, nakikita ko siya, hindi pa rin nagbago kasi. Pero sinasama ko siya sa bahay, kinakarga ko sa tricycle, inahatid ko doon sa Pangasinan. Parang kakilala ko lang. Pero wholeheartedly talaga na basta. Nung bumalik siya sa Pangasinan, sa bahay niyo, ay ilang years mo pa siya nakasama? That time? Nakasama ko siya mga 5 years siguro. Bago siya namatay, yun na. Sabi ko, diyan ka na kay ate. Diyan ka na manirahan. Ay, doon naman siya na natuluyan. Hinahatid-hatiran namin ng mayroon kaming maibibigay, bibigyan ko. Kung wala, hindi naman niya kami binigyan noon, di ba? Pero Pastor, meron ba yung time na nag-uusap kayo tungkol sa feelings mo? Bakit kami wala ka ng ghetto? Hindi mo inopen sa kanya? Hindi ko na tinanong. Kasi mahirap siyang kausapin, may kabingihan. Bago ako mag-abroad, siniran ko yun. Pero sabi niya, mas marami daw siyang kinain na bigas kaysa sa akin. Mas marami. Yung old age stubborn. Yung bakit daw papunta pa lang ako, ay pauwiin na siya. Ang sagot ko naman bakit di tayo nagkasalubong? Diba yata yung dinaanan ko? Galit na naman. Philosopher po siya, tandaan niya. Galit sa akin. Pero I believe na sira ko siya ng word of God. Hindi man niya tinanggap. Alam ko mayroon tinali. Yan sa kanya. Nakikusap niya. Tarong ko lang, Pastor. Kung may chance na papipilian ka ng ama, pipiliin mo ba siya? Kung mayroon pagpipilian, doon ako sa... So parang ganun din, no? Kung ngayon naman, kung makikita ko talaga na okay na siya, kasi tatay ko naman siya. Hindi ko siya maitatapon. Kasi yung pag-aalaga lang namin nung matanda na siya, hanggang sa namatay, ay siguro naman nakita niya kung paano siya naalagaan. One way siguro ng pagmamahal yun. Kaya lang pagka, sabi ko nga, tao rin tayo,
nakita mong masama ang ginagawa ulit, ay magagalit ka. Pero talagang napatawad na namin. Nung napatawad mo na siya, Pastor, ano yung pakiramdam mo? Meron bang ginhawa na nangyari? Meron. Talaga. Kasi nung hindi pa siya namamatay, kasi ginagawa ko yung bahay ng ate ko doon sa Pugo. Yan, sa Pugo. Ay kasama ko siya. Nagpapasundo siya sa Pangasinan, pumunta kami dito sa Pugo. Nagbibiruan naman kami. Okay naman. Doon ko na-realize na napatawad ko na pala ito. Nakakausap ko, nagbibiruan kami. Ayun lang ang last na usapan namin. So parang yun yung last na moment. Karpintero. Magkakarpintero, tinuturuan niya ako. Pero sabi ko, lumang style. Kaya nagtatawanan kami. Ang hirap lang kasi kausapin kasi medyo pasigaw-sigaw ka. Pero napagtsatsagaan naman. Ayun, Pastor. Okay. Bago mo napatawad yung father mo, pastor ka na doon? Pastor na ako. Anong years? Mayroon na ako. Anong year ka nag-umpisa? Nag-umpisa ako, tinanggap ang hamon ng Panginoon ng 2011. Ipinanganak si Jet. Doon ako nagpastor. Tapos noong 2014, 15, gano'n, doon kami nagbibiruan ng tatay ko. Kasi kasama ko na siya. Sinusundo ko siya doon sa Pangasinan. Bakit mo tinakil ng pagiging pastor? Paano siya nag-respond? Paano ako nag-respond sa aking calling? Ako ay, nung na-born again na ako, tumanggap sa Panginoon, talagang ginamit ako ng Diyos ng husto. Mula sa usherin, hanggang sa nagtuturo na ako sa mga Sunday school. Hindi ko na malayan, mabilis sa isang taon na yun, 1990 na yun. Hanggang sa nagpipreach na ako, hindi ko na mamalayan. Tapos yung pastor lumayas. Iniwan ako. Doon sa Pangasinan niya. Ako naman, siyempre bata, kag-graduate ko ng high school. Gusto ko magtrabaho. Kaya para makapag-aral ulit sa kolehiyo. Sabi ko, aalis ako dito, pastor, saan ka na? Within 3 months, nag-train ako ng isa, mabilis din. Siya nang pumalit sa akin. Ako, lumayas, napunta ng Baguio, naghanap ng trabaho. Nakatahanap ako ng trabaho, at doon ako nag-self-supporting, mag-aral. Kasi mabait naman yung amo ko. Sabi niya, sayang ka, sige, mag-aral ka. So doon, sinubukan kong mag-aral. Nakadalawang taon ako naman sa BCF pa na engineering. Natikok yung matanda. Wala na ako. Yung amo? Wala na yung amo ko. Patay na. Wala na magsusupport sa akin. Kaya ako, nagtrabaho ako ulit. Nag-welding ako. Kasi natuto ako mag-welding. May welding shop ako dati sa Baguio. Hanggang sa mayroong architect na nakilala ko, sabi niya, kukunin kita sa abroad. And then nag-abroad. Hanggang sa abroad ako, doon ako sa abroad, hindi ko namamalayan, nagagather ako ng tao, nagpipreach ako doon. Sa Saudi Arabia kasi yon, bawal ang gospel. Kaya sa Biyernes, araw ng Biyernes yun, unti-unti pa isa-isa ang pumupunta. Nakikita ko yung sarili ko, bakit ako nandito nagpipreach? Mga 15 kami katao noon. Bakit ba ako nandito? Ay nung nagkaroon ng problema, sabi ng nanay, umuwi ka na. Di umuwi ako after 4 years. Kasi tiniretso ko yun. Uwi ko dito, ganun din, kung saan ako napupunta, ginagamit ako ng Panginoon.
So sabi ko, may calling ba ako, Lord? Pero ayaw ko. Takbo ako ng takbo. Hanggang sa nakita kami ni Mrs. Nasa kinasal kami, karoon kami ng business yung paanang sopa, yung maliliit. Diyan, maganda yun, sana. Kaya lang ayaw ng Panginoon. Hanggang sa nagkautang-utang kami, wala na kami. Kasi pag nag-deliver kami, hindi nila ibibigay kaagad. Dalawang deliver ka na, wala pa rin. Kaya gano'n, nagkapatong-patong ang utang. So, sa madalit sabi, walang prosper kahit anong gawin namin na negosyo. Sabi naman ni Pastora Maribel, sabi niya, magpastor ka na kasi kuya, may calling ka. Sabi, bakit? Wala namang sinabi si Lord sa akin. Hindi, alam ko bakit sinabi sa'yo. Dapat sana sa akin. Super po siya. Hanggang sa, pinag-pray ko yun. Sabi ko, pag naglingkod ako sa'yo, Lord, hindi ko kontra yung asawa ko, si Mrs. Kasi wala naman kaming hanap buhay. Tapos magpapastor ako. Saan kami kukuha? Saan ako magtatrabaho? Kaya ganoon, maraming mga question na nakikreate sa mind natin nung araw na yun. Ang sabi ni Pastora, sama ka sa akin, magpipirma ka na. Sandali, magpipray muna ako. Nung nagpray ako, tapos kinaumagahan, sabi ko, pag hindi kumontra ito, go na ako. Tinanong ko si Mrs. Sabi ko, kung magpapastor ako, papayag ka ba? Sabi niya, huwag mo nang hintayin na kainin ka ng malaking isda. Diba, parang si Jonah ba? Nilamon siya ng isda kasi sa kanyang pagtakbo kay Lord. Ako po ay mayroong sakit na Jonaitis noon. Jonah. Takbo ng takbo kay Lord. Pero sabi ko, Lord, hindi pa ito. Huwag muna ngayon. Isa pa. Hanggang sa 3 beses yun. Nagpirma na ako. Kasama ko si Seth, Pastor Seth. Sabay kaming nagpirma sa lobby. So yun, doon ako nag-umpisang magpastor. Pero sabi ni Pastora, doon ka sa Angkawan. Galing na ako sa bundok. Bundok na naman. At least may paanan. Bakit? Doon ba talaga ako ipapatpad ni Lord? Oo, nakita ko, kuya, sabi niya. Bakit sa'yo pinapakita? Sa akin hindi. Sabi ko, talaga bang doon ang aking lugar na pinapapahintulot ba ni Lord na doon ako talaga? Oo, kuya, nakita ko maraming tao pumupunta doon sa simbahan. Sabi, bakit laging sa'yo? Ako wala. Hanggang sa lagi kasi ganun yung puso. Hindi naman yata ako kasi dito eh. Pero one time na naginip ako, naghahanap ako ng pupuntahan gabi daw yun. Doon sa isang bahay kubo na yon ay may nagsasalita. Naririnig ko yung mga salita nila. Taga-Angkawan. Boses ni Tatay Ulpo, boses ni Sister Gloria. Kaya ba talaga? Doon ba talaga ako, Lord? Sabi ko. Kaya doon. Mula noon, hindi na ako nagre-reklamo. So, okay, Pastor. Anong mga struggles mo nung nag-uumpisa ka magpastor? Struggles ko talaga, sasakyan, pera. Naglalakad kami, pupunta doon. Pagka, kasi mag-aarkila ka ng tricycle, 200. One way, 200 yun. Tapos, pagbalik mo, 200 ulit. Kaya, mag-shortcut kami dito sa may bundok, sa ilog. Doon sa may budget, sa Texas yan. Kami naglalakad ni Mrs. Shortcut namin doon.
Yun ang struggle namin. At saka, yung pagpunta ko ng araw ng linggo, wala akong madadatnan. Magbabahay-bahay ako. Tara na, linggo po ngayon, magsimba po tayo. Linggo pala? O sige. Susunod kami, maghihintay ka ng ilang oras. Tapos ang nauuna, yung paralisadong matanda si Tatay Ulpo. Yung kalahati ay paralisado. Siya pa yung nauuna. So, parang sampal sa ating mga kompletong. Siya ang mas maaga na darating. Yun yung struggle mo. Pero Pastor, feeling ko, coding mo yun sa Koy. Ano, bakit? Kasi, sa ibang bansa na nakakapag-gather ka, isipin mo, 50 na tao. Diba? Umuwi ka dito na gather ka ulit. Diba? Nag-pitch ka. Ngayon, sa Kaway, yun yung challenge mo. Kasi kailangan mo mag-gather doon sa Kaway. Kasi kaya mo yun eh. Ang hirap akong mag-gather doon. Tsaka Pastor, the more you hate, the more you love. So, that's why you hate Jinky. Lagot ka. The more you love. Yeah. Tama naman yan. Kaya mo yung Pastor, nakapag-gather ka na sa Muslim country eh, di ba? Na hindi pwedeng mag-preach eh. Di ba? 15 ka doon. Tapos dito sa parang Kaway, kaya mo yun. Praise God. Yun ang aking naman ng panalangin ko ngayon na lumago naman ang aming bilang. So, yung mga ibang mga leader namin ngayon, kawalaan. So, ang struggle ko rin yun. Mayroon ding matitigas ang ulo. Hindi mo naman nawawala yung sa isang iglesia. Kung ano yung problema nila, problema namin mga pastor. Ganun lang yun. So yung mga struggle namin sa pamilya, kailangan ng pamilya at maging sa kailangan ng miyembro. Kasi kasama na sila sa amin. Ganun ang sitwasyon ng pastor. Ngayon, Pastor, mas mapapadali yung buhay natin mag-pitch sa maraming tao dahil dito, no? Yes. Makakapag-share na tayo ng gospel, makakapag-share na tayo ng words dahil nasa digital era na tayo. Opo. Kaya ginagawa rin namin to kasi gusto namin makakalat ng salita ng Panginoon. Yun. So, it's not all about, paano ba sabihin yun? Hindi, yung ginagawa namin dito is parang nagkagantuhan lang kami, literal. Yeah. Pero sa totoo lang, yung words ng mga sinasabi dito is papasok at maririnig nila. Mag-i-stuck sa kanila eh. Diba? Yes. Maririnig nila yung kwento. Kahit sabi mo na, kunwari nakikinig lang sila na pastor. Pero yung pakikinig nila, nararamdaman nila na, nakaka-relate ako dyan. Nangyari rin sa akin yun. Parehas. Diba? Tapos makakarinig sila ng message. Tapos sasabihin nila, parang kinausap ako ni God. Diba? Parang ito na yung way namin na, kasi ganun, siguro introvert. Hindi kasi ako magaling magsalita sa maraming tao eh. Parang ito na yung ginawa namin na way para mag-share. Kasi mahirap. Maganda ito. Parang pag nakitingin ka sa maraming tao, nanginginig ka. Hindi ka makapagsalita, hindi ka May At least ito, nagpe-preach tayo, pero nagkukwentuhan tayo. Yeah. So, yun yung bakit kami nag-umpisa nito, para mas makapagbigay kaalaman sa ibang tao in the sense of storytelling. Pinakwento mo yung buhay mo, di ba? Yung mga testimonials na mga test tayo, yung mga challenges tayo, from that story into Word of God, na ano yung mga natutunan mo dun sa story na yun, tapos i-delivers natin sa Word of God. Yes. Sa ating mga viewer po ngayon ay mayroon po tayong dapat malaman. Ito ang gusto ng Panginoon sa buhay natin kung ating pong naranasan yung katulad ng aking naranasan, kung inyo man pong na-experience yun.
ang masasabi ko lang, huwag po tayong padadaig sa kung ano man ang i-inject ng kaaway. Kasi yung ating karanasan, yun ang inuukil-kil ng kaaway sa ating isip. Paulit-ulit yun. At yun ang panlilinlang ng kaaway sa buhay natin. So huwag po kayong padadala doon. Kailangan panaigin nyo yung pagtitiwala sa Panginoon. Huwag yung kung ano yung bumubulong. Kasi kung ano yung nakaraan, ukit niya yun. Doon kanya titirahin. Bababagsakin ka. So sa mga kabataan, kasi naranasan ko rin yun, parang nadidepress ako kung bakit ako nagkaganoon, kung bakit ako pa ang nakaranas ng ganong buhay. Diba? Naranasan ko yun. Ako'y mag-isa lang sa kwarto ng ganon. Pero ang Diyos, magaling ang Diyos, basta magtiwala ka lang, manampalataya ka lang. At saka sa mga dadaan din sa ganitong karanasan ng mga lingkod ng Diyos, katulad ko, ngayon po ay nagpapayunir pa lang po kami, nagbabahay-bahay, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay tapat sa buhay natin. Sabi nga, ika nga po ay pagka mayroong dilim, mayroon din liwanag. So, yun. Thank you, Pastor Edmond, sa pag-share ng life experience mo from kabag ng bata and yung mga hatreds mo sa father mo about dun sa story. Kahit ganun kalalim yung kwento na yun, kwento mo pa rin para makashare ng knowledge sa mga tao. Mga nakikinig sa atin, no? Na hindi na meron oras para magpatawad, merong oras para sa lahat ng bagay. Diba? So, sabi nga sa Bible sa Isaiah 60, verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. No, Pastor? Like yung pagpapatawad mo sa magulang mo. Kahit gaano kahaba yung time na nawala sa inyong dalawa, napatawad mo pa rin siya in the end, di ba? Sa tamang oras, guys. Lahat ng bagay is may tamang oras. Lahat ng bagay ay merong time na darating. Hindi man ngayon, siguro bukas, hindi natin alam. Depende sa plano ng Panginoon. No? In God's perfect time nga sabi nila. So, thank you, Pastor Edmond, sa pagbibigay ng word of wisdom sa mga tao at makikinig sa'yo.